Ang pinakamabilis na mid-range phone under 20,000 pesos ngayong 2025, ito ay ang Poco X7 Pro. Tara, try natin to. So, bagong setup tayo ngayon 2025. Para naman mas fresh tingnan yung video ko. Medyo mas moody tayo ngayon, mas dark yung background sa likod. Medyo inaayos ko pa siya, so madami pa mga magiging changes over the year. Pero ano bang masabi nyo? Nagustuhan nyo ba yung ganito? Ano yung mga gusto nyong baguhin ko sa ating panibagong background? Pero syempre, hindi naman kayo pumunti dito para pag-usapan talaga ang aking panibagong studio setup. Doon tayo sa Poco X7 Pro. So for this video, pag-usapan natin kung ano bang meron sa phone na to, magkano siya, yung specs niya, yung upgrades na nakuha natin mula sa kanyang predecessor, and of course, how does it fare doon sa kanyang mga competitors at paano natin nasabi na ito nga ba ang pinakamabilis na phone ngayon 2025. Syempre, bagong lahat, mag-subscribe ka muna by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka naman sa mga videos. Tapos kung sakaling nakatulong sa inyong video na to, i-like at i-share nyo na rin. For now, check muna natin by unboxing the Poco X7 Pro. Looking at the box of the Poco X7 Pro, ikita mo na kagad na Poco design talaga yan. Nasa black na box, tapos meron siya mga yellow na text, and then underneath niyan, ang kanyang compartment na naglalaman ng kanyang SIM ejector tool, yung mga documents, and then ang kanyang opaque na jelly case. Sadly, opaque yung ginagamit nila. Hindi ko pa rin gets bakit ginagawa to ng mga brands. Mas prefer ko pa rin yung clear para makita yung design ng kanilang magagandang phones. Pero for this phone, naka-opaque jelly case tayo. Underneath ang inyong Poco X7 Pro na unit, covered in protective plastic, and then ang kanyang charging cable, tapos finally, ang charger. So for the box contents, again, wala tayong earphones na nakuha for the Poco X7 Pro. Kailangan kayo ang mag-provide niyan. With most phones naman, ganyan na talaga, dapat na nating kasanayan yan. Ngayon, dito tayo sa design ng Poco X7 Pro. Looking at the design of this phone, masasabi kong mas bago yung design na ginawa nila this year compared to last year, and yung mga previous years, mas less yung parang iconic or yung trademark Poco na meron ka talagang malaking rectangle dito sa taas ng iyong phone. However, meron tayong mga onting designs na very familiar pa rin. Nandyan pa rin yung Poco logo sa iyong baba. Tapos meron pa rin tayong dual design na nakuha. Dito sa side ng camera mo, merong rectangle na pababa dyan na plain black lang talaga or plain color lang talaga. Tapos dito naman sa kabilang side, which is yung majority ng iyong phone, meron siyang para mga line streaks na nakukuha na kapag tinatamaan ng ilaw, nagmumukhang gray instead of black. Ang buong likod ng phone na to, gumagamit ng glossy finish na unfortunately, napaka-smudge magnet. So makikita nyo throughout this video na kapag hinawakan ko lang talaga siya, padami lang ng padami yung smudges ng Poco X7 Pro. So I do suggest na gamitin nyo talaga yung case niya para mas lalong hindi dumihin tingnan ang inyong phone. Meron siyang flat back design at saka flat front design. And then for the camera part naman, oblong shape yan, isa sa taas tapos isa sa baba. Gumagamit siya ng plastic material para sa kanyang likuran for the colors black and green. However, if you are getting yung color yellow, gumagamit ito ng vegan leather na personally para sa akin mas maganda at mas lalo lang stand out para sa Poco X7 Pro. Kung habol nyo yung talagang very stand out pagdating sa mga phone nyo, I do suggest kunin nyo yung kanilang yellow color. Ngayon naman dito sa sides ng inyong phone, gumagamit pa rin siya ng plastic for the frame, and then meron siyang powder finish at mas less smudge magnet compared sa kanyang likuran. Dito sa right side, meron kayong lock button, ang kanyang volume buttons, meron siyang IR blaster dito sa taas, at saka speaker grills, and then dito sa baba, another set of speaker grills, ang kanyang charging port, and then finally, ang kanyang SIM card tray. For the Poco X7 Pro, dual SIM compatible ang phone na to. However, hindi expandable ang kanyang memory. So, make sure nyo lang na kapag bibili kayo ng phone na to, yung tamang memory talaga ang bibili nyo. Fortunately, marami namang options na binigay sa atin ang Poco para sa kanilang Poco X7 Pro. For the screen of this phone, medyo similar specs siya compared to last year. Naka 6.67-inch screen tayo, same yung resolution, same na Crystal AMOLED display yan. However, mas brighter yung screen this time, so mas madali siyang gamitin under the sun. Meron din siyang 1920Hz na PWM dimming, so listening on your phone, gaming, watching videos, hindi makakompromise kahit pa naka-max volume kayo at maririnig nyo kahit nasa labas kayo.
This year, tinaasan ng Poco ang battery capacity ng Poco X7 Pro with a 6,000 mAh battery capacity, much higher compared sa last year na 5,110 mAh lang ata. At syempre, tinest natin yan at nakakuha tayo ng masabi kong average results. Average meaning this year kasi dumadami yung mga phones na may magagandang battery performance. Hindi ganun kasama ang Poco X7 Pro. Actually, better siya compared sa kanyang predecessor considering na may mga upgrades tayo nakuha on this phone. However, ayun nga, given na madaming magandang battery performance this year, nasa average to a little bit above average lang ang kanyang performance. If sakali naman na malobat ang phone nyo, meron siyang 90 watt na hypercharge or yung fast charger nila na inabot tayo ng 1 hour lamang para ma-fully charge ang phone na to. Para sa isang 6,000 mAh battery capacity, masabi kong mabilis na talaga ang 1 hour para ma-fully charge mo ang iyong phone. Walang wireless charging feature ang Poco X7 Pro. Normal naman to for phones at this price. Meron siyang smart charging para syempre mapatagal lalo yung health ng inyong battery. And also, meron siyang PD 3.0 at saka QC 2.0. So, compatible siya with a lot of third-party chargers at mamamaximize nyo pa rin yung charging performance ng inyong Poco X7 Pro. For the camera naman, masabi kong give and take tayo pagdating sa hardware kasi sa kanyang main camera, mas bumaba ang megapixel count with a 50 megapixel main camera. However, with a larger sensor at saka larger aperture, ma-expect natin ang improvement in performance overall. Meron pa rin siyang 8 megapixel ultra-wide lens na same specs compared to last year at yung compromise nandito, wala na tayong macro lens for the Poco X7 Pro. Depende na lang sa inyo kung magiging deal breaker to, pero kung di naman kayo mahilig talaga mag-take ng mga macro shots, I guess hindi to talaga magiging issue sa inyo. Meron siyang 20 megapixel na selfie camera, higher than last year. However, mas maliit nga lang yung sensor nito. Syempre, chinek natin yung performance ng kanyang camera at masasabi ko lang pagdating sa main camera, talaga nga namang nag-improve ang performance ng Poco X7 Pro. Mas brighter lang talaga tingnan yung mga photo output niya, less yung contrast nito, hindi sobrang saturated yung mga photo. Masabi kong again, with most phones this year, mas more on the natural side yung ating mga colors. And detail-wise, masabi kong for a phone at this price, nakaka-capture niya naman ng maganda yung detail at hindi naman overly sharpened ang kanyang mga photos. Main camera-wise, masabi kong isa ang Poco X7 Pro na makakapaghatid sa inyo ng magandang performance. Hindi ko masabi yan for the ultra-wide lens given na meron lamang siyang 8 megapixel camera at makikita natin na may mga onting compromise tayo nakuha. Compromise naman na very common for phones at this price. Nagiging blurred yung gilid ng ating mga photos, minsan nagsasoften pa yan, especially if hindi ganon kaganda ang kanyang light source. Ang isa pa na napansin ko, tumataas din ang contrast ng kanyang mga ultra-wide shots. So, pasintabi na lang, make sure lang talaga na maganda yung inyong light source whenever taking photos using the ultra-wide lens. Zooming in naman, medyo mas bumalik tayo sa quality ng kanyang main camera. Almost the same yung kanilang color output. Yung sharpness niya, mas tumataas ng konti to compensate for cropping. Pero overall, masabi kong magandang performance mula sa kanyang mga zoom shots. In low light situations, maganda rin ang performance ng Poco X7 Pro. Very little need in using yung kanyang night mode. Unless madilim talaga, feeling ko hindi nyo masyadong gagamitin ang night mode ng kanyang camera. Unfortunately lang, hindi ko to masabi para sa kanyang ultra-wide lens kasi not as good na yung quality. Even using the night mode, wala ako masyadong shades na nakikita pero hopefully magawan to ng paraan sa mga future updates. For selfies, medyo kapansin-pansin lang na nag-soften ang mga photos at tumaas ang kanyang contrast. Mas pipiliin ko actually yung mas malaking sensor kesa mas mataas na megapixel count para sa camera ng ating mga cellphone. Mas halata lang lalo yung compromise in quality given na maganda kasi yung performance ng kanyang rear camera. For me, make sure lang na huwag kayong magtitake ng mga against the light na shots at saka make sure nyo lang na maganda yung inyong light source whenever taking photos using your front-facing camera. If ever na magtitake naman kayo ng video, meron siyang good enough quality at saka sharpness. Tapos, meron din siyang magandang stabilization na kahit naglalakad kayo, little lang yung stutter na na-experience. Camera-wise, masabi kong mas gusto ko actually yung camera ng Poco X7 Pro at meron tayong mga improvements na nakuha.
Given nga lang na may mga onting sacrifice din na kinakailangan. Syempre, mas bumaba yung megapixel count ng main camera na wala yung macro camera, pero kapalit nito ay yung mas malaking sensor ng kanyang main at saka syempre mas malaking aperture, giving you much better photos lalo na kung main camera ang gagamitin nyo. With regards naman to chipset performance, ito talaga yung habol ng mga tao pagdating sa kanilang mga Poco phone. At hindi nag-disappoint ang Poco X7 Pro given na meron siyang MediaTek 8400 Ultra na chipset, and upon testing, masasabi kong wala kayong masyadong phone na mahanap at this price na lalagpas talaga ng 1 million. Lalo na nasa 1.5 million ang Poco X7 Pro. Sa ganito kalakas na chipset, halos twice as fast siya than most phones at this price point. Especially for phones na na-release last year at saka even for phones na na-release earlier this year. Kung habol nyo talaga chipset performance lang, naglaro din ako sa phone na to at masabi ko lang talagang matataas ang settings na makukuha mo sa mga games na nilalaro mo. Mobile Legends pa lang naka-ultra settings tayo, tapos sobrang bilis lang talaga at responsive niya at napaka-snappy lang talaga while gaming on this phone. Side pa dun sa kanyang mataas na refresh rate, nakatulong talaga yung bilis ng kanyang chipset. So playing FPS games napaka-swabe at napaka-responsive lang talaga. May mga onting stutter here and there, pero personally hindi siya noticeable sa akin na kahit competitive gaming hindi nyo to gaano makahalata. Even for games like Genshin Impact, hindi nag-struggle ang Poco X7 Pro, provided syempre na huwag nyo naman gagamitin yung mga matataas na settings talaga. Syempre dun tayo sa medium settings para lang mas maganda at mas smooth ang kanyang gaming experience. Thermal management wise, para sa akin malaki na talaga ang na-improve ng Poco sa kanilang mga phone mula sa kanilang mga mas lumang phone na para sa akin medyo hand warmer, at sinasabi ko huwag kayong maglaro ng mga around 2 to 3 hours para lang mas hindi uminit ang inyong phone. For the Poco X7 Pro, meron siyang liquid cool technology at sabi ko na-improve naman ito ang kanyang thermal performance na hindi tayo nagkaroon ng thermal throttle kahit naglaro ako ng ilang hours na Mobile Legends on this phone. Very smooth gaming experience, gameplay, at with all the features na nakuha natin sa phone na to, talaga makakuha ka ng almost flagship performance. Sa katunayan nga, para sa mga 1 to 2 year old na flagship sa bilis at lakas ng chipset ng phone na to. However, hindi flagship ang presyo ng Poco X7 Pro. Given it starts at 16,999 pesos para sa kanyang 8GB RAM at saka 256GB storage na variant, na meron pang ibang variants available, marami kang options na mapagpipilian para sa iyong Poco X7 Pro. Ang kinaganda ng phone na to compared to its predecessor, given na marami tayong upgrades na nakuha, katulad na lang sa mas mataas na chipset, sa kanyang mas magandang camera sensors, sa Gorilla Glass 7i na ginagamit para sa kanyang display, and of course yung brighter display natin, at hindi tayo nag-sacrifice ng any premium feature na nakuha natin from its predecessors, nakakatuwa lang talaga na hindi nagtaas ng presyo ang Poco X7 Pro. Kung tutusin, ang pinaka-critique ko na talaga sa phone na to, para sa akin yung design niya medyo plain. Madami na ako nakitang phones na ganito yung design. Di siya ganun ka-unique, pero hindi naman masama yung design ng Poco X7 Pro. If hindi malaking bagay sa inyo ang design ng phone and all about the features and performance kayo para sa presyo ng phone, definitely, this is the phone to get. Para sa presyo starting at 16,999, mahirap makipag-argue sa Poco X7 Pro given na ito yung pinakamabilis na phone na pwede mong mabili. Granted, hindi siya sobrang bilis compared sa kanyang predecessor, around mga 10 to 15% faster lang. However, with the additional upgrades na nakakuha natin, katulad na lang ng camera at saka ng Gorilla Glass Victus 7i, I'd say kung nag-pass up ka sa Poco X6 Pro, definitely, i-check out mo ang Poco X7 Pro. Isang napakaganda at napakasulit na phone na napakabilis talaga, halos flagship level na nang hindi flagship ang price tag. Yan ang masabi ko para sa Poco X7 Pro. Hopefully naman nakatulong sa iyo ang video na to para malaman mo kung ito na nga ba dapat ang phone na kinukuha mo ngayon 2025. At sana nagustuhan mo ang bagong studio ko. Syempre mag-subscribe ka by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. At kung nagustuhan mo ang video na to, i-like at i-share mo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.